numalyat sa paggamit ng confidential funds ng tanggapan ng bise. Kabilang na ang paggasto sa Christmas party at tree planting na nangyari bago pa man lumabas ang pondo. Tinitiyak din ng legal experts na may direct involvement at ang vice-presidente sa kanyang mga nilagdaang liquidation reports bilang head of agency. Narito ang report. Patuloy ang paglilitis sa Senado kung saan hinarap sa direct examination ng prosekusyon ang testigo mula sa Komisyon ng Audit o COA. Inilahad ni House Prosecutor Joel Chua ang ilang mga halagang puntos kung paano naging notice of disallowance ang audit observation memo ng COA. Unang-una rito ang paggamit umano ng confidential funds sa Christmas party at tree planting na wala namang kinalaman sa intelligence gathering at hindi sakop ng joint circular. Lumalabas pa na nangyari ang mga okasyong ito noong November 2022 habang December 21, 2022 lang unang lumabas ang confidential funds. Kaya lumalabas na ginamit ang pondo bilang reimbursement na mahigpit na ipinagbabawal. Yung mga item kung saan ginamit yung confidential fund sa Christmas party, tree planting at kung saan-saan pa na wala namang kinalaman sa intelligence gathering at ito'y hindi sakop o saklaw ng confidential fund base sa joint circular. Ipinakita rin ng prosekusyon ng sari-saring pangalan sa acknowledgement receipts, kabilang ang mga kapangalan ng senador, mga biniling goods at medicine na walang kaukulang sales invoice o official receipts. Pumalag din ang prosekusyon sa mga hinihinging delay ng depensa sa pagkumpara ng mga ebidensya hanggang April 14 na maaaring magkaroon ng negative impact sa authentication ng mga susunod na testigo. Hindi ko alam kung ano yung bending dalo, basta tayo, ang alam lang natin ay dapat sagutin niya itong mga paratang sa kanila at bakit yung mga kaukulang ebidensya na hinihingi sa kanila ng COA, kagaya ng mga resibo, ay hindi nila maisumite simula pa lang. Hanggat wala silang naipipresentang mga resibo o mga kaukulang ebidensya na itong mga goods na ito ay talagang namang nabili, ay hindi ito mabibigyan ng karapatang justification. Samantala, sa panayam kay Attorney Gregorio Jojo Batiller Jr., binigyan linaw niyang merong direct involvement at pananagutan ng pangalawang Pangulo sa kanyang mga nilagdaang cash disbursement at liquidation reports bilang head of agency sa OVP at DepEd. Yung paglagda, yun ang direct involvement dahil may command responsibility yan eh. She is the head of both departments involved, no? Yung Office of the Vice President, siya ang head. Yung DepEd, she was then the Secretary of the DepEd. So responsible siya for the expenses and the drawings of these two departments. Direct ang responsibility niya. Binigyan din rin ni Attorney Batiller na nasa depensa na ang bola para patunayang tunay ang mga nakalagay na pangalan sa mga resibo at mga ebidensyang inilatag sa paglilitis. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.